Welcome natin si Sir Cedric, si Hello Congressman Cedric Sanchez. Sir, batiin mo taga-subaybay natin sa buong mundo. Marahay na banggi po, mga mahal kong kababayan. Gusto ko po magpasalamat muna po sa firstly sa Diyos natin sa oportunidad na maka-speak po dito sa Bicol Periodico at saka blessing na may oportunidad ako na makapagsabi sa platform ko at saka makapagtulong rin sa ating bayan po. Yes, and kami rin natutuwa kasi actually maraming mga gutom sa informasyon natin mga kabayan para mas lalo makilala po kayo. Actually nakita namin kayo doon sa forum and very bright yung mga binigyan mo or binigkas mo doon ng mga ideas about Catanduanes. Ini-introduce mo in case manalo ka and ito yung mga paraan para mas lalo nating mahimay. Alright, sige. Bago yan, gusto natin pakilala si Sir Cedric. Sino nga ba si Sir Cedric Sanchez? Hello po. Ako po ay yung isang willing to be a public servant sa ating isla. Ako po ay, yung roots ko po galing sa Karamuran at Pandan, pero yung puso ko po ay para sa buong isla natin. From east to west, lahat ko po gusto matulungan kasi pare-parehas lang tayo sa mata ko po, pare-parehas yung pagmamahal sa ating mga Katandunganon ho. Ayan, would you mind sir kung makilala ka kasi marami nagtatanong na mga nakikinig, single pa ba si Congressman Cedric? Opo, single pa po ako pero may girlfriend na po ako na pero taken. Mahal ko yung girlfriend. Yeah, very good. Yan naman yung inspiration natin yan. And of course, pakikwento po kung paano mo gustong balikan ang Catanduanes kasi alam namin na isang public servant, ang father mo naging gobernador and this time naging congressman later, and then of course this time may bagong mukha na duplication, sa palagay ko, duplication of the former congressman and governor. Sino po at ano yung mga adikain mo sa Catanduanes? Yes po, yun po. Yung tatay ko po, magaling po siyang public servant and everything. Pero ako po ay anak niya, iba po kami. Medyo matanda na rin yung pag-iisip ng tatay ko na wherein medyo conservative siya. Ako po medyo, I'm in the liberals concept of running things publicly. Dapat gusto ko po may transparency sa government, may good governance po talaga na magpapalakad dito sa atin po. Yes, ibig mo sabihin hindi mo sinasabi na nandito ka para i-duplicate, kumbaga maging image ng tatay mo, but gusto mo magkaroon ng bagong mukha? Ayun po. Bagong approach. Pero hindi lang po yun. Gusto ko magbigay ng mas mataas na kalidad sa binigay ng tatay ko. Ayun yun gusto ng tatay ko po. Di ba ho, pag gusto natin yung anak natin, mas mahigit pa yung matutulong nila sa atin ho. Yung parang innovation. Yes. Exactly po. Innovation ho. Ano yung nakita mo na very valuable and nakita mo na sa tingin mo pag ikaw nandiyan sa Congress, mas mapapa-upgrade mo yung quality na ekonomiya and other things sa Catanduanes? First things first po, yung dun sa alam po natin si Kong Hector po, yung sa energy. Yung alam po niya ay yung basic na, of course, siya rin nagturo ho sa akin. Pero yung approach ko po ay para siyang yung sa agriculture. Di ba sa agriculture, may intercropping tayo. Mga para mas masulit yung produkto at saka yung yield. Gagawin natin similar sa energy. Hindi lang sa submarine cable, pero may viable rin tayo na tidal, may solar, may wind turbine, na wherein mas fit yung ipapasok natin kasi magiging smart grid siya wherein kahit maliliit lang yung mga barangay or yung mga municipalities, mabibigyan niya ng electricity siya. Kasi yung
pag gagawin mo yung mga wind turbines sa Ilocos, yung mga ganyan, masyado malaki po yun. Hindi siya viable po sa atin. So ito po, mas wacky yung gusto ko pong ipasok sa isa po natin. Kasi may sinasabi ka sa platform mo, yung agrikultura na padagos. Ano nakita mo? Kasi agricultural province ng Catanduanes, pero here comes, nag-import tayo ng bigas, nag-import tayo ng maraming products, mga vegetables sa mainland. Even yung mga isda, galing pa sa mainland. So ano nakita mo na solusyon doon sa problema natin na gano'n? Number one po, kasi yung mas dapat higitan po natin yung suporta sa mga abacaleros, mga farmers, mga fisher folks, na hindi lang puro budget lang yung ibibigay natin, but also yung mga policies at saka mga councils na magtutulong-tulungan na mapaayos at saka mapa-innovate yung bawat industriya na yun. Yung sa agriculture po kasi at saka sa fisher folks, gusto ko po sana na magkaroon ng standardized ng pre-harvest, harvesting at saka yung post-harvesting. Yes. Kasi yung nagnegosyo po ako dati sa Catanduanes dun sa may Karawaran po namin. Sa particularly sa Kagarkar. Na hirapan kami kasi minsan labas magandang pino, puti, tapos umulan. Pag yun bumaba ulit yung kalidad niya. So pagbenta na, nakikita mo yung nasasayang na oportunidad. Doon sa Abaca. So yung best na mangyari po doon ay dapat meron tayong drying station wherein pagpasok, pag maganda yung kalidad, pasok agad dun sa drying station, tapos maganda yung benta. Ayun po yung gusto ko na may post-harvest, may safety tayo. Ibig mo sabihin, mayroong formula na interconnected. Yes po. From, sabi nga, from conception to resurrection. Yes po. May proseso kasi once na parang yung atake mo isa lang, wala yun. Ibig sabihin, ano yung future effect? So ngayon, gagawin mo, step by step, may process. Para may due process na okay, nagtanim tayo, this time harvest. Pag harvest mo, may mga steps pa yan, di ba? Para maging quality hanggang sa dulo. So sa'yo may drying dapat, no? May drying and anything. Sige po, pakipaliwanag kasi maganda yung ideya mong yun eh. Importante po yung drying station. Pero hindi po yun yung main na gusto kong gawin, but mismo yung sa harvesting, dapat mas mapapadali po tayo kung meron tayong decorticating machines na nagpapaganda talaga ho ng quality ng ilalabas. Decorticating machine? Yes po. Okay. Para mas mas maganda yung quality ng mga abaka na bawat yung mga municipalities natin na gusto kasama sa sa co-op ay matutulungan po natin kasi yung importante is lahat silang mga abacaleros natin magsanib puwersa sila sa isang co-op tapos doon sila magtutulungan kasi mahirap kasi kung individual. Dapat hive mind yung parang sa mga asukaleros ho doon sa Bacolod, yung mga ganyan, 'di ba? Yung tulungan talaga sa sa yielding, sa mga yields. So, ang ibig mo sabihin, una dapat organize muna yung mga farmers natin sa Abaca. Iyo po. Kasi para may legal personality sila, in case may mga tulong, madaling bigyan, Kasi may kooperatiba. Alright, kaya lang actually mga pangarap na rin dito 'yan. Actually, pag bawat election mayroon din na ganung mga sinasabi. So, sa inyo, paano mo ma-realize po yun, mga ganon? Kasi yung mga magsasaka, hindi yan talaga, yung mga nitty-gritty kung paano pag-organize, hindi yun eh. Kasi ang gusto nila, nandiyan na. Sa iyo, pag naging congressman ka, ano yung gagawin mo dyan para ma-realize po yan? Yung experience ko kasi po dyan, minsan, hindi sila nakakasunod sa cooperative or ganyan dahil sa hirap ng buhay ho. Dahil kailangan magbayad sa tuition fee. Isang kahigisanto ka. Pagkain. Yun po, kahit hindi pa hinog na yung pag-harvest, pag-toxing and everything, hina-harvest na nila kasi nangangailangan sila. So, even with the help of the cooperative, makakatulong yan mismo sa example, itong farmer na to, nangangailangan talaga to, may part yan na dun sa council na pwede ba
magpatulong at saka mag-assist sa mga abacaleros. Mm. Kasi ayun po yung importante na masuportahan natin yung abacaleros, yung throughout. Hindi lang yung para sumali siya sa cooperative. Dapat alam niya na may benefits na tutulong talaga kanila. Ay, yung sila mismo gusto nila sumali sa cooperative, hindi mo na siya liligawan, pasok kayo, sama kayo. Sila mismo, ayos yan, magsanib-sanib tayo dito. Parang may model muna, then para ma-encourage silang sumali. Actually, yung capacitation, yung empowerment ng mga farmers natin, pwedeng tulungan niya ng academy. Kasi ang Catanduanes State University may tinatawag na extension program. So, anong gusto ng mga farmers? Pwedeng ibigay by means of MOA. Para sila yung magbigay ng mga lectures, mag-facilitate kung paano ma-motivate yung mga farmers natin. Para yung inisip mo, sir, Cedric. And also yung proper farming techniques na dapat ma-implement at saka yung modern po na gagawin para gumanda talaga yung yields ng mga bawat hektarya, mas tataas, doble, triple kung posible, di ba ho? Apo. Sir, paano ang nakikita mo diyan na decorticating machine, kasi marami na ring inintroduce dito pero sa isang glap wala na Ano nakita mo na hindi na implement this time dito sa Catanduanes na nasa isip mo this time? Kasi kasi ito may mga root causes na bakit di ma-implement. Number one po yung energy. Kasi electricity, dapat tuloy-tuloy yung pag may fabrika ng decorticating machine. Dapat tuloy-tuloy yung power. Kahit may UPS kayo or dapat yung stable talaga. So number one, electricity. Yes. Paano? Sige, before tayo magtungo doon, sige, anong solusyon mo doon sa power supply ng Catanduanes? Kasi binalak ng father mo yung submarine cable. Yes po. Maganda yun kasi hindi pa naman na-realize yung friendship bridge. In the meantime, wala pang friendship bridge, yung submarine cable. Sa'yo, ipagpapatuloy mo ba yung submarine cable or anything na pwedeng i-add mo doon na similar or analogous project? Of course po. Sa akin po, ipapagtuloy ko po yung submarine cable kasi gusto ko po diverse yung source ng electricity natin. Hindi lang yung mga renewable energies natin, but nakatap in tayo sa main grid. Yes. Na we're in, kasi sa totoo lang, yung sa friendship bridge na ito, it will take billions. Yes. It will take longer. It will take time. Mas mabilis na itong submarine cable So parang it's almost parallel. Parallel yung submarine cable sa gagawin natin na friendship bridge po. Yes. Kumbaga, yung ideya, nandyan sa friendship bridge pero hindi isasantabi yung mga short-term solution. Alright, paano, ano na pong status this time yung friendship, yung submarine cable na yon? Kasi yung tatay mo, nung naging congressman, isa yan sa primordial concern niya na parang tinanabaho, pero anong status nun? Yung where he left off po is tapos na yung feasibility study, nagkaroon na na-test na nila yung depth, yung saan magtatayo ng maglelay ng mga pipes, yung mga ganyan. From there, mas madali na nga kung kami magtutuloy ni Tito Maki yung submarine cable. Kasi kung kami na po ito, yung gagawin namin is kahit sa termino ko na hindi natapos sa termino ko, dapat may contingency siya na the next congressman, next governor, magpapatuloy sila. We have to enact laws and policies na dapat ituloy nila yun. Yes, para may roadmap, no? Na ibig sabihin yan, even kung sino maging congressman or sino pang maging gobernador, dapat may MOA or parang may nakalagay doon sa terms and conditions na dapat itutuloy. Yes po. Yung one na mention ko po sa forum po sa Aratubangan na gusto ko po magdala maggawa ng House Bill that will enact na magdadala ng Catanduanes Development Council. Sila ho magiging independent yan. Sila yung parang mag-counter-check, mag-audit yan sa mga development natin. Wherein kahit itong submarine cable, kung sasabihin mo, wag natin ito ipagtuloy, dapat may malaking reason ka na bakit di mo ipapagtuloy. May compelling reason. Dapat yung di ma-stop. Kasi sayang lang yung
mga buwis na binabayad na buwis, hindi naman natutuloy-tuloy yung project. Saka Diba yung ho? mga nasimulan, may mga gastos na yun eh. Ayun yung importante sa council na ito po. Is, Alright, gusto kong sorry. anuhan yung council mo kasi meron tayong yung Provincial Development Council. Ano ang iniisip mo? Magkaiba yan doon sa Provincial Development Council na nasa Local Government Code or separate idea po yon? separate po. Component? Separate po siya wherein yung nakatutok lang po siya kung ginagawa ba talaga ng mga government agencies, that's kung ginagawa po talaga nila yung sinasabi nila. na Parang ginagawa oversight committee or oversight council. Iyo po. Then silang mag-formulate and may monitoring doon sa loob. Tapos yung mga tao doon, yung mga council, sila po yung talagang part of the industry. Sino po yung composition nun? Let's say po, mga may different departments po sila. Let's say yung for agriculture, yung mga people na PhilFida, PCA, yung mga gayon po, yung mga experienceado at saka yung alam talaga yung ano yung kailangan dapat gawin, yung the next steps. Makaka-develop sila ng mga roadmaps na paano ma-achieve yung mga goals natin in 10 years. Paano ma-reach natin in 9 years, 8 years, even 3. Dapat may short-term, mid-term, and long-term goals sila ho. Na dapat na-achieve nila or hindi. Kung hindi, papalit. Ganyan po. So, ibig sabihin, yung council na yon hindi lang isang project. So, face by face. Lahat. Lahat. Monitor, mag-conceptualize, and mag-monitor. Tama yan, pwede maging local bill yan, di ba, sa Congress. Maging Republic Act, pero ang application sa local. Alright, sige. So, Catanduanes Development Council o anong tawag doon? Catanduanes Development Council. Development Council. Alright, sige. Anything more? Gusto ko lang i-mention po dun sa agriculture na dapat ma-implement po tayo na in partnership with DTI yung farm gate prices. Farm gate price, may nagtanong yan doon sa forum. Ano nga yung farm gate price? Sige na, papaliwanag ko po. Yung farm gate price po ay yung nagdidikta na yung presyo na bentahan ng itong produkto. Let's say kahit bigas, abaka dito sa isla natin, hindi pwede ibenta ng mas mababa sa ganitong presyo. Parang hindi negotiable na anytime pwedeng palitan para magkaroon ng stable para may stability. At saka yung gusto ko pong mangyari dyan sa farm gate price ay yung profits ng yield ng mga abaka ay pupunta dun sa mga abakaleros. Kasi minsan pag pupunta siya straight to the middle, pag dumadaan sa middleman, sila yung nakikinabang, sila yung nakikinabang mas malaki sa profits. yung kita kaysa doon sa producer. Kawawa na nga yung mga abakaleros natin, tapos igigipit pa sila doon sa presyo. I think it's best na mas makontrol natin yung middleman and make it easier from the client to the supplier. Diba? So, para magkaroon ng stable prices, anong tawag mo doon? Magka-create doon din ba yan sa Development Council or another group or anong hahawak doon sa farm gate price? Yung Development Council po, sila pa rin yung mag-guide po. Kung ano, kasi medyo complicated po yan when it comes to just saying the price. Kasi may demand and supply. May mga demand and supply. Kung yung supply ba natin makakamit sa demand ng gusto ng mga kliyente natin. Kasi kung gusto nila, let's say, example lang ho, apple yung gusto nila, pero yung sa atin is oranges, mahihirapan tayo mabenta po yun. So, dapat aligned yung gustong ibenta ng, aligned yung kalidad na gusto ng ibibigay natin na abaka na quality. Alright, linawin ko lang sir kasi syempre parang ako tagapakinig mo na gustong ilinaw yung mga bagay na yun kasi napaka-interesting yung sinasabi mo kaya lang technical yon, di ba? Technical. Pag sinabi yung farm gate price, hindi lang yan nagsasabi doon sa presyo ng isda. So anything, any product. Gusto ko rin po masama. From the very first, doon sa pinaka-producer. Na ibig mo sabihin, para hindi malugi yung producer,
dapat may standard na prices na hindi nagbabase duman sa low supply and demand. Yes po. Dapat may stable. Stable. At saka yung Tapos kita. wala ng papel yung middleman. So, yeah. Para ma-check kasi tataas yung presyo eh. So ano pawalain mo ba, i-eliminate mo ba yung middleman or Yes. or kasali pa rin sila? Sa akin po, best na may balanse. Kasi yung middlemen, they could have their share. May they're businessmen. May mga empleyado sila na natutulungan. Yes. Okay. May mga pamilya sila. Pamilya. So, important, katanduganan din sila eh. Yung goal ko po as a congressman is to help every single one. Kahit yung mga negosyante, sila rin, hindi lang mga abacaleros, mga fisher folks, but mismo lahat po yung So gusto everybody kong tulungan. happy ang gusto mo. Yes po. Alright, simula sa farmgate price, then here comes the middleman. Dapat hindi ka sumubra doon sa kita ng farmer. Di ba? Kasi triple yata ang kita ng mga middlemen mula doon sa mga mangingisda or sa abaka. Yun ang gusto mong mangyari. Yung consumers yung buyers consumers Kaya lang pa paano madiktahan yan, sir? Kasi actually, yun na lang kalakaran sa Catanduanes, and even hindi lang sa Catanduanes, kundi sa buong mundo. Anong mechanism mo para ma-maintain yun? Papasok pa rin doon sa Catanduanes Development Council? Yes po. At saka yung mismong farmgate price mismo, makatulong na po yan. Kasi it will allocate a share of the profit to the farmers already. Allocated, kanya na yun. So if gusto patungan ng middleman, yung ipapatong niya is reasonable lang. Yeah. Hindi to the point na times 2. Kasi yung mga other suppliers, mag-iisip sila, why not I just get it straight from the farmers? Actually, Kasi pwede mo yan na gawin na Republic Act or all pwede naman sa province by means of ordinances. Na regulating the pricing, yung add-on of the middleman and the farmgate price from the farmers itself. So Pwede parang ilalagay mo doon sa batas mo na hindi pwedeng tumaas ang kita, ang anong tawag doon? Add-on yung kita ng middleman doon sa price na binigay sa kanya ng farmers. Oo, sa source. Yes, sige. Ako Sige, Sir Buddy, parang kala ko kung sakaling nandiyan ka pala eh. You will become a member of the Board of Regents ng Catanduanes State University. Okay? So palagi ko itong itinatanong sa mga candidates noon pa, sakaling palaring ka maging Lone District Representative ng Catanduanes, how are you going to do your legislative measure para yung napornadang plano sa Katso as agro-industrial economic zone na ang target ay sa Panganibang Catanduanes kasi there are more or less 200 hectares na for that purpose sa agro-economic zone, and then dito sa main campus ito yung KIST Park, Knowledge, Innovation, and Science and Technology Park. So may gusot sa LGU. So kung sakali na magiging member ka ng Board of Regents ng Katso, are you very willing to support Katso para maging agro-economic industrial zone, and then KIST Park na napakahalaga para lalong mapa-improve, mapabilis ang socio-economic development ng ating probinsya. Tabi. Iyo po. 1,000% pong supportado ako dyan. Kasi kung may ma-generate tayo ng mga investors with tax incentives, mga ganyan ho, ang daming trabahong papasok dito. Isang factory pa lang, halos 1,000 na yung mga empleyado dyan. Yes. Okay. Another one, although meron na nakapinding House Bill, ang incumbent Solon natin, actually, ang merong plano na Katso Pandan. So, merong Katso Main Campus, merong Katso Panganiban Campus. Actually, approve na yan ng Sangguniang Bayan ng Pandan noon pa. Na-approve na yan sa Provincial Sangguniang Panlalawigan. And then, nasa preliminary na yata yan sa outgoing Congress na ang Katso Pandan maging isa sa mga
na actually sa na-file ng inconvenience loan ay ang pisat makabali. And may I suggest siguro yung Leandro Bercelis Memorial School doon sa Tabugok ay maibali na so far. Kasi malaking kwan din para Pandang, Karamuran area and even Bagamanok ay maservisyohan ng another campus kasi ang Sorsogon, although mas bigger sa atin kasi malaking kwan sila, several districts. Ang kaso nauna na maging university kisa sa Sorsogon State University, pero meron na silang 3 campuses, tayo 2 pa lang. Kung sakali, magiging pangatlo ang sa Pandantabi. Saan po? 1,000% ulit. Okay. Magaling yung ginawa ni incumbent congressman. I applaud him for that. Okay. Suportado niya yung edukasyon. Kasi education, sinasabi sa may definition sa sinasabi ng lolo ko po na education informs the mind, trains the thinking power of the individual, and marks the face with intelligence. So, kung sino ba hindi gusto bigyan yan sa mga kababayan natin, di ba? So, kung pwede ngang 4 yung katso na lagay natin dyan, kung kaya, 4 na. Diba? Correct. Baras, Sir, granted yung mga wish mo. Actually, Sir Buddy kasi ang gumawa ng yan eh. Siya siyang gumawa ng ng proposal eh. Alright, maganda. Alright, balikan ko lang kasi may sinasabi ko rito, connection para sa Gabos. Ano po itong connection para sa Gabos? Yes. That's general po, wherein it talks about i-connect yung isla po natin. Kasi yung i-share ko po sa inyo, yung goal ng tatay ko dun sa mga farm-to-market roads. Kasi of course, malaking tulong na ho yan sa mga farmers natin, sa mga vendors, sa market, di ba? Pero yung pagtignan mo po yung farm-to-market road, na-connect na ng tatay ko yung east to west ng isla natin. Yung gusto ko sana ho, from north to south, para mas madali yung biyahe ho. Sa dami ng farm-to-market road, eventually, makakapagtagpo tayo ng dots wherein straight line siya, mas madaling makagawa ng infrastructure from north to south and west to east para konektado po tayo. So idudugtong mo yung mga tinatawag na mga bypass road, no? Di ba? Yun po. Dati may daan yata. Simentado na ba? Hindi pa ako nakarating dyan eh. Sa Panganiban to Karamuran, may pass or Di ba mayroong kilometro 18? 18 ba yun? 80. 80. Ano yan? Na-semento na ba yun, sir? Wala pa. Mayroon na rin. So yun ang mga sabi mo na connection pala doon sa farm to market roads na sinasabi. Alright, yung tungkol sa hanap buhay para sa iangat ang lahat. Yes. Yan, sige po. Sa livelihood naman, ano bang although napag-usapan natin agriculture, may livelihood din yon. May other detalye ka pa ba ng hanap buhay, yung livelihood? Yes po. Gusto ko po na aside from yung ipopondohan natin po sa edukasyon natin na magpapabigay ng kalidad sa mga teachers mga books, yung educational tools, gusto ko rin po na isama yung construction industry. Kasi yung gumagawa ng infrastructure natin, mga construction workers yan na skill. Yes po. At saka, ang dami niyan na kailangan natin. At saka dapat sila mismo maganda yung quality of living nila. Kasi kahit sa init pa lang ng mabibilad ka pa lang sa araw ngayon, sobrang hirap na rin eh, di ba ho? Actually sir, ang kwento ng mga panday, napapanday yung ibang bahay, pero kanilang bahay walang panday. Paano ma-resolve yan? Sige po. Through your administration, sige. Sa akin ho, importante na for construction workers, dapat may construction projects. So, ibabalik po natin dito sa isla natin yung mga infrastructure projects. Like, ano pong example yan? Like yung na-mention ko na farm-to-market road, yung mga river control, kasi dun sa Pandan may mga... Sa Pandan, sa Libod, pati na yung seawall doon. Yes po, kasi minsan kung... Practically, inter-province kasi may mga... coastal communities tayo municipalities. Sige. Yung mismong yung mga sinabi po ni Manoy na dun sa coastal communities na
takot sila sa bahay nila, sa pamilya nila. Kung padating na yung mga bare months, tag-ulan. Kasi hindi mo alam kung may sea surge, yung mga malalaking yung mga At saka dito, tsunami, yung ganyan. dito sa atin binamanufacture ang bagyo, sir. Correct. Kaya dapat Kailangan tayong land of the matindi yung howling ating wind. pananggalang. Alright, ito na lang, sir. Actually, may mga oras pa naman pwede tayo magkausap pa rin on the air. Pero at least maganda na ilalatag mo yung mga platform mo. Ito na lang na ratsada para sa turismo. Anong mekanismo dyan sa turismo? Kasi isa yan sa mga laudable projects, sir. First of all, yung reason why gusto ko yung turismo ay ang daming ripple effect niyan sa ating mga katandunganon. Yung mga generate jobs, mga binibentahan, even just yung pride natin sa mga fellow Filipinos, internationally. Kasi yung pangalan nga ng alon natin sa Puraran, Majestic. Majestic Waves. Sila mismo nagtawag eh. Makita mo, ang ganda ng... Ganda ng alon. Kaya, Perfect. Parang Majestic. Parang perfect cone yan eh. yes po. Perfect talaga. Ang maganda ho. Kaya dapat, I think we should share our natural resources. Pero at the same time, we have to enact ordinances and policies na ma-avoid natin yung gentrification ng mga katandunganon. Kasi yung mangyayari dyan, yung mga ito na may dalang euros, dollars, masyadong tataas yung presyo, lahat ng ganyan. Yung mga tao na nakatira doon, hindi na nila kaya tumira doon sa taas ng binabayaran ng pagkain, yung mga ganyan, mga renta. Diba? So dapat protektado natin. As much as we have this push na tumaas yung tourism natin, dapat protektado pa rin. Protektado pa rin yung mga tao natin, yung katandungan. Kasi may consequences rin po yan eh. Yung, even yung just environmental impact. Ano pa ba yung makakasunod ba sila sa wag magtatapon, wag magbasag ng mga diba? Yung mga ganyan po. Alright, actually, sa anong lugar yon naman sa Boracay? No? Di ba, ang mamahal na mga bilihin doon. Yun ang epekto ng turismo eh. Di ba? Kasi marami pupunta na mga puti. At saka itim. Tayo, ano lang tayo eh. Morena tayo eh. Parang tumataas yung quality of yung economic activity dahil sa presence ng mga turista. Correct. Yun ang sinasabi mo na although tataas, gaganda yung turismo, dapat hindi mabaliwala na maka-adjust pa rin, mabuhay pa rin yung mga local individuals, sir. Paano yon? Paano gagawin mo yon? Like what I said na we're in dapat one example yung bentahan ng lupa. Dapat hindi yan mapupunta dun sa mga foreigners. Sorry po kung may mga foreigners na nanonood, pero dapat hindi po mabenta kanila. Pwede irenta, yung ganyan. Pero hindi naman talaga pwede silang magbili ng lupa mga foreigner. Pero ang ginagawa nila, nag-aasawa ng Filipino para yung Filipino ang papangalan. Yung ipapangalan pag ganyan, okay lang yun. Kasi may asawa na siya eh. Yung ayaw ko, correct. yung foreigner na magbabayad ng dummy na bibili under another person name, pero siya talaga may-ari, di ba? May-ari, correct dapat. Dapat hindi ganyan. Yung dapat may certain background check bago ma-transfer sa mga background, sa mga pagbentahan ng mga lupa ho. Those are one of the last lang sir, kasi mamaya mag-convergence tayo with Governor Maki after sa interview sa iyo. Kasi ang very controversial sa Catanduanes, yung health system. Kagaya ng ABMC at mga district hospitals. Nakikita mo na ba yan? Economic enterprise. Nakikita mo ba yan kung paano yung very strategic solution sa matagal nang dinidream na mga kabayan natin tungkol sa healthcare sa Catanduanes? Yes po. First off, dapat may policies tayo dun sa foundation ng health. Dapat bago i-approach natin yung mga other aspects, kung malnourished ba yung mga bata, yung mga trabahador natin, yung mga tao, mga boss natin, malnourished ba sila? Kasi paano ka ma-perform, paano ka mag-earn ng magandang health? Yung pinapasok mo sa katawan mo is either kulang or pangit or unhealthy. Mga chips, chichirya, yung mga ganyan, noodles na baka unhealthy. Kasi
alam ko mahal po yung gastos. Pero pag ma-educate sila na yung mga itlog, may mga superfoods tayo, mga prutas, mga ganyan, na ay mas madaling piliin na para pangpabuhay at pagpa-sustento sa mga tauhan natin. Aside from that one po, the number one thing talaga is funding. Dapat may funding po tayo. Dapat May funding tayo na dadalhin para sa mga hospitals natin. And I want to change yung konsepto dito sa Israel na kailangan mo magbayad sa government. Kasi it's government na hospital. Kasi, di ba, sa Manila, libre dapat po yun eh. Yung, to a certain extent. Parang yung no balance billing ba, sinasabi mo? To a Yung certain, zero balance. Yes po. To a certain extent, dapat may mga libre silang paggagamot, konsultasyon. Kasi narinig ko minsan, bayad muna bago magkonsulta. So parang... Okay. Di, kawawa yung pasyente. Ay kung medyo emergency na, mahirap eh. Kawawa naman. Pero may feedback man nakarating sa iyo. Anong solusyon natin kagaya ng ABMC? Diagnostic hospitals. Kasi actually, ang DOH, pag na-credit every year, ang ginagawa dyan, lalagyan ng temporary personnel, and after pagkaalis ng nag-accredit, para ma-maintain yung accreditation level, pakalipas wala na yung accreditation back to Sorrento na naman. back to empty hospital. Sige, paano 'yon? First of all po, we have to have a partnership with the hospitals, government hospitals. Alamin natin ano ba yung most common problems. Let's say most common problems po is lungs at saka pulmonary at saka cardio, mga puso. Ayun yung isasaksakin, yung magpa-partner up tayo with other hospitals. Nationwide, maybe baka may mga even international na gusto makipag-exchange. Parang MOA. Kung sa City Hood, dito, Hospital Hood. Parang sister, Hospital Hood na. Kasi Sisterhood, Hospital Hood. Duwang hood. So, ibig sabihin, may mga MOA, may MOA ang gagawin in case may mga tawag dito, yung mga referrals. Okay, yes. Pag hindi kaya rito, kaya lang actually, problema natin kasi dead end ang Catanduanes. Okay. So dapat well equipped tayo. Kaya ano yung platform mo doon? Yes, para maging self-sufficient tayo pagdating sa healthcare. Na hindi tayo umaasa na maghihintay ka ng barko na iladalhin o kay eroplano. Wala tayong tulay eh. So anong gagawin natin yan para maging sophisticated po yung gamit natin sa mga hospital sa Catanduanes? Like na-mention ko po, importante na may pondo tayo na pang-upgrade ng mga ng medical tech natin, mag-increase tayo ng bed spaces kasi alam ko nagkakakulangan po ngayon sa yun po sa hospital pero saan tayo kukuha ang pundo? Ano yung possible source na nakikita mo? It could be a PPP. It could be a PPP wherein yung mga foreign investors pwede tumulong po dito or maybe JICA, ADB, yung makatulong po sa atin. At saka pwede rin mismo sa ADB, Asian Development Bank. Yes po. Or sa national funds natin. Pwede tayo through appropriation. Yes po. Pero pabor ka ba na i-revert back to the DOH? Kasi kung hindi kaya ng province, kasi parang burden, so ibalik natin sa national. Sa DOH yung pamamahala. Quarters na gusto nila ibalik sa DOH. Sa'yo, paano ka bang ibalik o pamahalaan ulit ng LGU yan? Sa akin po, pag ibalik natin sa government ulit ho, may reassurance ba tayo na gaganda yung kalidad? Baka pumangit po lalo. I see. Okay. So, we have to have we could have a trial wherein partially siya na partial turnover na mostly government, wherein magsasabi sila na ito po yung lapses namin na hindi namin magampanan. So if the private entity can upgrade and kaya niya masalo yun, yung gap na yun, let's keep them as private, di ba? But if hindi naman nila talaga kaya, why keep it private? Diba? So papag-aralan. Sige, Sir Buddy. May I add, pag ang ABMC
na pa-improve from level 2 to level 3, malaking bagay yan kasi ang CATSU, College of Medicine, ay ma-open kasi requirement dapat merong hospital, government hospital na at least level 3 considering the fact na meron ng CDHI and then yung Immaculate Conception Hospital. Tabi. Alright. Sige. Pagkabalik tayo mga kaperiodiko at isasabihin natin si General Maki para magkaroon tayong convergence sa kwentuhan kasi parang identical yung mga plano nyo sa Catanduanes, ano? Sige, pagbalik tayo sa palatuntunan, makalipas lang po ang ilang mga patalasas. So, wag po kayong lulubay dito po sa kandidato sa Radyo Periodiko.